Hello, second recording for today. Panoorin natin si Kuya Goods. Kuya Goods, pasok mo yung mga punto de vista mo. Pasweldo kayo ng sambayan ng Pilipino, pinagputahan ng mga tao, including ng mga vloggers. Sagutin ninyo ang mga tanong sa inyo. O angay, pagdidiskatahan nyo naman yung mga vloggers, para saan? Aming Pilipino, yun ang dapat na pinagsasagot ninyo, hindi yung pagkapikon nyo sa mga vloggers. Pati ikaw, Barbers, Diyos ko, meron na naman statement itong si Barbers. Okay? Meron na naman statement itong si Barbers, kakapost ko lang, na kung saan gusto raw nilang imbestigahan ng mga vloggers na nagpapakalat ng fake news tungkol sa Quadcom. Hindi masaya ang mga tao sa inyong performance sa Quadcom. Anong gagawin natin? Anong gusto nyo? Pilitin nyo kami na matuwa kami sa trabaho ninyo sa Quadcom? What have you done? Tama. Galing mo ate. Retired na mga men in uniform, kagaya ni General Wilkins Villanueva. Hindi nyo lang gusto ang tono ng mga sagot niya, kinontempt ninyo. Yung sa amin, Barb. Yung Barb, ang Samoro, no? Yung sa amin, no? May kapayapaan doon sa Mindanao ngayon. Mismo Barb rin yun. Dahil kinuterte. Oh. Napahirapan ng mga BPM. Nako. Noon pa sa ninuno nila. Maliit pa ako. Naranas na namin sa probinsya. Sa Lanao po ba kayo galing? Maranao. Ang tatay ko Maranao, ang nanay ko Iranon. Pero marami na kami parang kinamulatan ko ng hirap ng pinagda namin nung kasalukuyan ng Marcos. Yes. Magandang morning sa ating lahat mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag mo lang hintayin na pagalitan ka ni Kuya Goods. Mag-subscribe ka na, hit mo na yung bell para lagi kang update sa ating mga video. Totality invalid. Yan ang pahayag dito sa vlog ni Robin. Talaga namang invalid dahil kulang-kulang ho ang yung mga deklarasyon, bakit may blanco, bakit may kanere. IXL is helping 15 million students succeed in math and language arts. At bakit pinirmahan ng sangkatutak ng mga bakulaw at mga dorobo ng bayan. Pinasabog. Ayan ang title dito. Impeachment, BBM, heto na. Pinasabog na ni PRD ang korupsyon ni Bangag. Maaari ito mga kasama. Talaga namang hindi kaaya-aya. Lalo na, bakit nagkaroon ng ganun? Buti na lang, nagkaroon ng magaling na senador na si Senador tuloy, sorry Kuya Goods Buti na lang nagkaroon ng ganong congressman na magaling, may panindigan at buo loob. Siniwalat niya yung kabulustagan ng mga kurakot ng bayan. Isipin mo, kung matino kang namumuno, dapat alam mo. Binasa mo kung ano yung pinirmahan mo at sinaliksik mo kung mayroon bang kulang. Dahil kung ganyan at pinirmahan mo, ibig sabihin mayroong din sa buwatan di umano na nangyayari. Ano sa palagay nyo mga kasama? Hindi ako mapalagay. Pero, ang alam natin sa dulo ng ating video, nanggigigil, nakakapanig ng laman. Kaya pinagmumura na ho, Pinagmumura na ho ng isang vlogger. Itong mga nasa kamera na dorobo. Yung mga bakulaw dyan. Sa dulo ng video, at abangan nyo kung ano yung statement ng ating kababayan doon sa nangyaring kalye survey. Hindi alam ng nakakarami. Pero, doon sa mga milyong-milyong Pilipino na sumusuporta sa mga Duterte, alam na alam nila kung ano yung nangyari sa panunungkulan ng mga Duterte. Ito na. Pero bago tayo magsimula, isang like, isang share, all goods tayo dyan. At like nyo yung video at share. Kaya mas maganda mga kasama, ito na si Chika Dora ang bahala magkwento. Pasok!
Binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang 2025 national budget ng administrasyon ni Marcos Jr. Matapos itong ibunyag ang umano'y nakakabahalang anomalya sa bicameral conference committee report. Ayon kay dating Pangulo, ang naturang budget ay invalid and unenforceable. Totoo Dahil yan. sa mga bahaging iniwan. Napakita ko na yan sa inyo kahapon, pero mas maganda sa malinaw, may replay at doon sa mga hindi nakapanood, makita ito. Ito yung figure, oh. May figure, may amount. After the acronym PCA, quote and quote, PCA, delete the amount in figures that ayan nakalagay 889 million o million. O million, kasi mahina tayo sa pera, wala kasi tayong ganyang kalaki. O million ba yan o billion? 9, so million, tama ba? O million. 889 million and replace with, ano i-replace mo? 74 Baka lagyan mo ng billion. 7 digit o 8 digit o 9 na digit o 12 digit, ha? Baka mas lakihan pa yan. Ito, after the acronym NIA, hindi natin alam yung acronym na NIA eh. Delete the amount in figures, 74 billion na ito eh. 74 billion 570 million 743,000. At palitan mo ng itong halaga. Wow! Pero blanco. After the word total, delete the amount. Total. The word total, delete the amount in figure. Ito na. 100 trillion na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trillion na ba ito? O billion? O replace with the blank. Ganyan kadali sila gumawa ng sistema. Sabi ni Aling Maricar, Kuya Goods, talaga naman, ibang klase talaga, ano? Merong katalinuhang bobo, sabi ni Aling Maricar. Bakit nasabi Aling Maricar? Kasi buuin mo, naglagay ng digit, tapos i-replace mo ng ganito. Tapos may pirmahan. Nakita niya ba? Binasa niya ba? Nako po. Kaya si Aling Maricar, matindi rin magsalita ito eh. Tuloy. Ang blanco sa budget na malinaw na paglabag sa saligang batas at umiiral ng mga batas kriminal. Ang isyong ito ay unang natuklasan ni Davao City 3rd. Pansinin nyo Ay, in-interrupt ko. Marami na galit sa interruption ko. Sorry naman po. Eto pansinin nyo. Andyan yung yan, kagaya ng CHED. May presyo eh. Pero sa total, kagaya doon sa pinakita kanina, total, di ba? Papalitan mo ng... Ganun daw kasimple magnakaw. Di umano. Sabi ni Aling George. Naku po. Blanco, total. Anong gagawin dito? Ano ang plano? Ang tanong. Kung ikaw ay matalino sa matalino at alam mo yung mga kadorobuhan ng mga tao yan, naku po. Isang, sinisipon tayo, sorry. Isang bagay lang ang alam natin dito. Isang sinyalis ito na talagang nanakawin na. Ang alin? Kita nyo naman. Bakit puro blanco pero may mga involved na pera? May amount. Tuloy. District Representative Isidro Ungap, dating chairman ng House Appropriations Committee. Ayon sa ulat, may mga blankong bahagi ng bicameral conference committee report, partikular sa Department of Agriculture at mga unprogrammed appropriation. Kita nyo, doon sa unprogram, malaki. Malaki yung amount, pero blanco rin. Unprogram ites. Ibig sabihin, pagdating ng matapos ang termino, for sure, ubus na ang kaban. Ubusin pa talaga. Kita mo, galing kumanta ni Kuya Goods. Tuloy. Tinukoy ni dating Pangulong Duterte ang mga blankong alokasyon bilang katumbas ng pagbibigay ng blankong cheque sa gobyerno, isang hakbang na labag sa batas. 305 million. Some of the most brilliant minds in business. No, not you. Or you. Hinimok ng dating Pangulong Duterte ang Kongreso na itama ang mga pagkakamali sa 2025 budget at ipanumbalik ito para sa mga masusing pagsusuri.
Sa kanyang talumpati, binigyan diin niya ang kahalagahan ng pananagutan sa kaban ng bayan. Tama. Pero heto lang, sa BICAM report na napirmahan ng mga kongresista at senador Yan. ay may blanco. Oh. Kaya big problem kasi ang BICAM report is the basis of the ratification na ginawa ng House at Senate after the BICAM report. And after the ratification, ang bill ay enrolled na siyang naging basis ng presidente para pirmahan at maging GAA, the approved national budget. E ano ang problema? Number 1, bakit pumirma ang mga members ng BICAM sa Yun. isang BICAM report? Bakit pumirma? Di ba binigyan naman ho kayo ng kopya? Ano explanation nyo dito? Pwede ho ba magsalita kayo? Sabi ni Aling Maria. Pwede ho ba Bakit sabihin nyo kung pumirma? sino-sino yung nagsipirma? At ipaliwanag nyo sa taong bayan, bakit yung pinirmahan? Ganto yung tawag dito, format o ganto yung kinalabasan ng isang pondo ho ito ng bayan. Hindi ho ito laro-laro lang na pwede mo pagkatapos sa basa. Oh, yung dating malaki. Yung ayaw daw sa impeachment. Kasi daw yung ano na ganti-ganti rin. Marami ho. Maraming nagsipirma. Pero, bakit pinirmahan nyo pa rin? Alam nyo na ito yung naging layout ng ano. Kaya sabi ko sa inyo mga kasama, ito lang ha. Kung gusto nyo na tunay na pagbabago, PDP line. Sama mo yung dalawang doktor, Attorney Doc Willie Ong, Doc Richard Mata. At yung party list, PPP party list, Epano party list, Duterte party list, Sagip party list, at yung kay Belgica. O, dinagdagan na natin kasi ano siya ni Tatay Digong kalyado. So, di ba? Simplihan lang natin. Malapit na ho. Tumatakbo na ho yung pa-February. So magsimula na February kasi February start na February local campaign. So March national. So simplihan lang natin wag natin pababayaan yung sabihin nyo maglakad kayo doon hating gabi. Diyos mio, wala kang makikita dapat Davao na nga lang talaga ang main Sa mga blank items. Yeah. Number 2, paano na-ratify ang BICAM report kung may blanco? Number 3, ang basis ng GAA ay ang BICAM report that was ratified by the ratification ng House and Senate during enrollment of the bill. Sino ang may gawa at kailan ginawa? So, kaya pala wala pang printed GAA 2025. Dahil ba may mga mekos-mekos pang nangyayari? Maaari yan, Robin. Kaya galit na ito si ate. Isang magaling na vloggers. Binira niya itong mga nagsipirma, itong mga kasabwat di umano. Kaya, eto na si ate. Siya na magpahayag. Ate, pasok mo. Nakakairita talaga si Migs Nograles. Pag may nag-repost kasi, kinulate niya yung si Migs Nograles nung election ng 2022. Nakakairita kasi yung mga personalidad na gagawin ng lahat yung mantatraidor ng harap-harapan. Just to get power. Yun yung si Migs Nograles Yun si Attorney Migs Nograles. Ayan. Grabe siya grabe siyang pumlastic. I mean, napakagaling at napakahusay na VP. Pagkaganan-ganan. Pagkatapos later on. 'Di ba? Nung nakuha niya na yung gusto niya, hindi naman niya papanindigan yung mga pagsuporta niya sa mga Duterte. I'm pretty sure kaya ka nanalo Migs Nograles as part ng PBA party list. Dahil in-endorse ni Inday ng mga Duterte yung PBA party, tinulungan kang manalo. And the least that you can do is i-maintain mo yung prinsipyo mo. Kasi ganito yan, Mi. Okay. Abangan nyo na lang yan sa susunod kong video. Hanggang dito na lang muna to. See ya.